Bakit nga ba sinasabi ni Crypto Sensei na mali daw ang pagbenta ng XRP sa presyong $5? Ayan mga ka-crypto, sa isang kamakailang post sa X ay nagbigay po ng malakas na babala itong si Crypto Sensei. Sabi niya, selling XRP at $5 might be a fatal mistake. Ayan, tindi po niyan. Bakit niya nga ba nasabi ito? Ayon po sa kanya, ang $5 ay hindi daw po ceiling ng asset, kundi maaring maging springboard para sa mas mataas na target. Ang ideya po dito ay kapag nag-cash out ka sa arbitrary target, maaari kang mawalan ng mas malaking gains kung tuloy-tuloy po ang bullish momentum. Hindi po ito investment advice, kundi isang caution, isang strategic mindset para sa mga long-term holders. Ang mensahe po niya ay malinaw. Huwag pong maging impatient sa short-term price swings. Ngayon, ang sunod po nating katanungan ay ano po ang potential upside ni XRP ayon kay Crypto Sensei. Para kay Crypto Sensei dito, kung umabot sa XRP sa $5, may room pa ito para sa exponential growth. Ang kanyang analysis ay nagsasaad na posibleng umakyat si XRP hanggang sa presyong $50, $100 o maaaring higit pa. Kaya ang pagtingin po sa $5 bilang final target ay mali. Ang principle po dito ay psychological, kung saan ang presyo ay relative sa market context at hindi absolute endpoint. Ang mga long-term holders ay kailangan pong tingnan ang potensyal ng network adoption, mga ETF, institutional demand, at hindi lang ang arbitrary resistance levels. Sa madaling salita, ang $5 ay milestone lamang, hindi po exit point. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ni Charting Guy tungkol sa technical side ni XRP? Yan, kasabay po ng fundamental perspective, may technical insight po si Charting Guy sa X. Inanalyze po niya ang chart mula sa 0.38 low ng XRP noong 2023 at nakita po niya ang pattern bilang multi-wave sequence. Ayon po sa kanya, nasa wave 5 extension na sa XRP na may target na humigit kumulang $8. Kahit na iba sa mas long-term projection ni Crypto Sensei, pareho po nilang sinasabi na may room pa sa XRP na umakyat bago po matapos ang cycle. Ito po ang siyang nagbigay ng dagdag na confidence sa mga holders na ang short-term resistance ay hindi automatic exit signal. Ngayon ay bakit po ba importante ang price milestone sa market context? Si Crypto Sensei sa kanyang video ay ipinaliwanag po niya na ang price milestone ay relative, hindi po fixed endpoints. Halimbawa, ang $5 ay maaari pong tingnan ng karamihan bilang target. Pero sa tamang conditions, ang market momentum at liquidity ay maaring itulak po ito sa mas mataas na level. Ang punto po ay ang mga early profits ay maaaring magdulot ng frustration kapag nagpatuloy ang rally. Ito po ang psychological trap na kadalasang nakakaapekto sa mga retail traders na nag-sell sa peak. Kaya ang encouragement po niya sa mga holders ay planuhin ang ating exits ng mabuti at i-balance ang ating risk at saka reward. Ngayon ay paano po dapat magplano ng exit strategy ang mga holders? Ang mensahe po sa mga XRP holders ay napakalinaw. Huwag pong rigid sa mga price targets. Ang exit strategy ay dapat nakabase po sa personal goals at saka risk tolerance. Hindi po sa isang fixed price lamang. Kahit na $5 o $8 ang inaasahan, kailangan timbangin ang potential future gains. Ang crypto market po ay dynamic.
at ang mga decision sa exit ay dapat flexible. Ang focus ay long-term gains, hindi po short-term gratification. Ang mga discipline holders ay may advantage kapag naiintindihan ang market psychology at saka technical structures. Ano naman po ang risk ng premature selling? Isa po sa mga core warnings ni Crypto Sensei ay ang selling ng maaga or pagbebenta po ng maaga ay maaring magdulot ng regret yan or pagsisisi. Kapag tuloy-tuloy po ang price surge, ang mga nagbenta ay mawalan ng potential profits. Sa real market scenario, ang opportunity cost ng early exit ay maaring mas mataas kaysa sa initial gains. Kaya ang kanyang payo ay magkaroon po ng measured approach, patience, at pag-intindi sa ecosystem development. Sapagkat ang ganitong strategy ay nagbibigay daan sa mga holders para makasabay sa institutional flows, ETF adoption, at saka liquidity infusions na siyang nagpapalakas kay XRP. Ngayon ay ano po ba ang long-term implication ng mga technical targets? Kahit sa mas modest na technical target ni Charting Guy na $8, nangangailangan pa rin ito ng malaking market activity. Ibig pong sabihin, hindi po basta tataas si XRP nang walang catalyst. Ito po ang siyang nagpapakita na ang long-term appreciation ay hindi po automatic. May mga variables pa rin na uncertain. Ang price discovery ay depende po sa network adoption, spot ETF inflows, at saka institutional participation. Kaya kahit pa $5 o $8 ang target, ang mga holders ay dapat handa sa mas malawak na potensyal at hindi po limitado sa one-shot profit taking. At bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang key takeaway ay ang $5 ay milestone, hindi po exit point. Ang long-term holders ay dapat pong ang mga long-term holders po ay dapat na magplano ng maayos, isaalang-alang ang market structure, institutional demand at ang ETF liquidity. Ang premature selling ay maaari pong magdulot ng regret habang ang measured strategy ay nagbibigay po ng chance sa significant or malaking gains. Si XRP ay nasa Wave 5 extension. May potensyal sa higher highs. Ang mga strategic holders ay hindi po nag-aalala sa short-term dips. Nakatingin po sa long-term growth. Ito ang mindset na dapat pong i-adapt para hindi ma-miss ang potential upside ni XRP ngayong taong 2025 at sa mga paparating pang mga taon. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.